dreams, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the Good morning mga kapatid. It's me, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. So sa mga XRM 110, Wave 100 at iba pang horizontal engine, no, na may clutch side na kagaya nito. So kapatid, yung mga nagpaplanong maglagay ng clutch spring, may maisasuggest po ako sa inyo na mas napansin kong mas the best, no, mas matigas. Yan, mas matigas pa sa ulo. Alright, kapatid, yung napansin kong matigas na ikinakabit namin yung pang TMX 155. Ngunit, kailangan lang natin mag-works ng konti. So, yan kapatid, yung dulo ng long nose na pinapakita ko kanina, yan yung babawasin natin. Kumbaga, isang ikot at 1/4 yung babawasin natin. So, nakikita nyo sa sinasander natin, yung kinakating disc natin. At yan kapatid, dapat kapag naputol mo na yan, no, tatanggalin mo kapatid yung dulo. Yung dulo. Kasi yung magiging dulo niyan ay matulis. At medyo ipa-flat mo yung pinakailalim kapatid. So, ayan, yung pinakailalim niya. Okay, so ingat lang kapatid sa paggamit ng cutting disc, no? Dahil alam natin na talagang delikado ito. Okay, 4 po yan na gagawin natin ganyan. So, kailangan kapatid na kung maaari, maipantay-pantay ninyo yung magiging tangkad niya. No? So, medyo bilis-bilisan na natin para mas mabilis matapos yung video. Okay, shout out po sa inyong lahat, no? Lalong-lalo na doon kay Tropang Ilong. Ayan. At kay Nard. Shout out po kay Kois Tony TV. Hindi ko na na-plug yung mga picture nyo dito. Shout out po sa inyong lahat kay Ryan Lods TV. Ayan kapatid. At shout out po sa 90,000 subscriber ni Kuya. No? Maraming salamat po. Okay. So kapag naputol na natin kapatid yung mga dulo, no, nabawasan na natin ng 1 turns and 1/4. Paano ba yun? 1 and 1/4 turns. Yon. So sorry lang, nagkakamali. O, titisingin natin kapatid, no, kung kumapit. Yan kapatid, dapat mayroong clearance. Yan ang pinakamahalaga dyan kung bakit natin binawasan. Dapat mayroong clearance, yung spring. So, kung pang TMX kapatid, yung gagamitin mo, sadyang talagang napaka-tigas niyan. No? Matigas talaga yan at medyo malaki. Pero kapatid, ang mangyayari kapag hindi mo nabawasan yan, mangyayari dyan, yung spring po ay magdidikit-dikit na. No? So, mawawalan po kayo ng clutch. I mean kapatid, yung kapag tinatapakan mo yung cambio, dapat sliding clutch siya, di ba? Kumbaga kahit na first gear yung position mo, kapag naka-steady lang yung paa mo, naka-clutch ka nun, no? So dapat mabawasan siya para mag-clutch. So yun po yung purpose natin yan. At kapatid, make sure kapag nagkakabit ka nito, maisentro mo kapatid yung spring, no? Yung spring nung clutch housing natin, yung clutch spring natin doon sa press plate. Press plate. Oh, yung pinaglalagyan na yan ng bearing, yung may 4 na bolt. Oh, yan po yung press plate. Okay, so sa nakikita nyo lang kapatid, sinisikwat ko siya dahil kailangan po nating maipantay, no? Kailangan nating maipantay yung spring dahil kapatid, kapag hinigpitan mo yan na nakatabing, ay may possibility pong mabasag yung ating press plate. Kaya kailangan nating ipantay. So, iso-zoom in ko mamaya-maya lang kapatid, no? Papakita ko yun sa inyo kung paano natin siya pinapantay. So, paunti-kunti kapatid, wag nyo pong isahan lang, no? Hihigpitan ng konti, tapos ipapantay na naman. Hihigpitan na naman ng konti, at ipapantay na naman hanggang sa mahigpitan ng sagad. So, ganun yung kapatid, no? Huwag nyong bibiglain na higpit ka agad kasi may possibility pong mabasag yung press plate natin. Yan, yung may 4 na tornilyo. Okay. Ayun. So, yan kapatid yung ibig kong sabihin na dapat nating ipantay. So, kung ikaw lang magdi-DIY nito kapatid, no? So, ingat-ingatan mo lang dahil nababasag po yan. O, yung may 4 na tornilyo na yan kapatid, aluminum lang po yan, nababasag yan.
Okay. So, sa mga nagre-racing dyan, kapatid, may sasuggest ko sa inyo na talagang mas the best gamitin yung pang TMX 155, no? Pang TMX 155 na clutch spring dahil sobra pong tigas niyan. So, after nyan, kapatid, ikakabit na natin yung ating clutch release. Tapos, tatakloban na natin, no? So, kapatid, may mga timing mark po yan, no? Kung hindi nyo po alam yan, meron pong mga link akong iniwan sa description box para malaman nyo kung paano yan ikinakabit, no? Yung clutch release na yon. At kung hindi ka po marunong mag-adjust, kapatid, ng clutch release, may iniwan din po akong link niyan sa description box. At ilalagay ko rin po sa comment box. Okay? So, ito po yung kanyang thumbnail, no? Paano mag-adjust ng semi-automatic clutch. So, step by step tutorial yan, kapatid. Try nyo pong panuorin. At iyan po yung kung paano naman magpalit ng clutch lining ng Rusi 110, Rusi 125, Xarim 110, Xarim 125 part 2. So, may part 1 po yan, kapatid, no? So, kapatid, kung nakatulong po ang video ito sa inyo at nagustuhan ninyo, ay baka pwede naman ako, kapatid, pahingin ng isang subscribe, no? O, ayan, paipindot na lang yan. At yung notification bell para updated ka, kapatid, sa mga susunod pa nating tips and tutorial na kagaya nito. Kaya, hanggang dito na lang, kapatid. Maraming salamat. God bless you all.